Tayo po'y makaupo sa sandaling ito. Purihin ang Diyos sa kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. At naisip ko kanina habang kami ay naroon sa traffic, ay naisip ko kung anong oras makakarating. Pero salamat sa Panginoon at narito pa rin tayo at narito para sa gawain ng Panginoon at para sa mga salita ng Diyos. So, dahilan ang ating season ay nasa parang Christmas rush. Ang mga tao ay panahon ng paglabas kaya napaka-congested ng mga karsada. Pero naisip ko na meron na lamang ilang linggo para matapos ang panahong ito at babalik na rin sa normal at ang pagbabiyahe ay mababalik na rin sa dati. So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon at sa ilang sandali ay dalangin ko na mag-iwan ang mga salita ng Diyos sa puso ng bawat isa atin ng encouragement, ng pagkakilala, dahilan naniniwala ako na ang salita ng Panginoon, ang Book of Romans, chapter 10, verse 17, ay nagsasabi na faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Hallelujah. Nais ko ring pasalamatan ng Panginoon. Ilan sa atin ay nakaalam sa naging kalalagayan ni Brother Bernard. Pero alam ko ayon sa kanyang may bahay na nakapag-chat sa akin kanina, Sister Eileen ay maramang papalabas na rin sila at siya ay mainam na sa kanyang kalalagayan at magme-maintain ng ilang mga gamot at magpapacheck up by the month of January. So, salamat sa Panginoon. Pero gayon pa man, mamaya ay bago tayo magtapos ng ating gawain ay sama natin siya sa prayer para sa lubos na paggawa ng ating Panginoon. So, ang buhay ng bawat isa sa atin ay anuman ang bagay na ating pinagdaraanan ay masasabi natin ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Naniniwala ba tayo ng mga kapatid? Siya ay totoong nagmamalasakit at ang kanyang pagmamalasakit ay higit pa sa pwedeng gawing pagmamalasakit ng mga mahal sa buhay natin. At ang ating mamahal sa buhay, pwede lamang tayong suportahan sa pamamagitan ng moral support, pag-encourage sa atin, pagdalaw sa atin. Pero ang ating Panginoon ay mayroong higit na bagay na pwede niyang magawa para sa bawat isa. At yan ang bagay na nais kong i-share sa inyo sa gabing ito. Ang isang kaisipan na ito ay isang katanungan. It is a question. At ito ay hango sa na nakita ko mayroong isang awit na ganito ang title at gusto ko rin gamitin yung title na ito. At ang pag-uusapan natin ay Does Jesus Care? Ang tanong ito ay isang tanong, totoo ba na ang Panginoong Jesus ay nagmamalasakit? Ngunit, alam nyo, base sa pangyayaring ito sa banal na kasulatan, kung ating titingnan ang verse na ito, mga kapatid, ay ang John chapter 11, ay ito ay isang pangyayari. Kung inyong titingnan ang panahong ito, ay ito yung panahon na masasabi natin na panahon na ang ating Panginoong Hesus ay malapit ng ibigay ang kanyang buhay sa pagiging tagapagligtas, upang maging tagapagligtas, upang ialay ang kanyang buhay at maging katuparan ng kordero ng Diyos na pinakahain para sa kasalanan. Pero bago ang ganitong mga bagay, dahilan kung bibigyan ko kayo ng background, ang chapter 11, pagdating ng chapter 12, ay ito na po yung huling isang linggo ng ating Panginoong Hesus para bago siya mapako sa krus. Ito na yung kanyang tinatawag na pagpasok sa Jerusalem. Pero
Kung aking babasahin muli ang verse na ito, at basahin ko sa wikang Tagalog, sa verse 1, sabi rito, isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Betania, na nanayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito yung si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungkwento at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok. At ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagsugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay nagsabi siya, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa kaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Inibig nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, siya'y tumahang 2 araw ng panahong iyon sa dating kinaroroonan niya. Binasa ko muna ang unang bahagi, mga kapatid, sapagkat nais kong ipakita sa inyo na minsan ay hindi natin maintindihan ang ating Panginoon. Dahilan dito ay pinakita rito na ng ating Panginoon ay nagmamahal ng lubusan sa magkakapatid na ito. Ang magkakapatid na ito sila si Marta, si Maria at si Lazaro. Sila ay nakatira sa isang lugar na malapit sa Jerusalem, ay ito ang lugar ng Betania, ng Bethany, ayon sa pagpapahayag ng banal na kasulatan. At sa pagpapahayag na ito ay pinakita na si Lazarus at ang magkakapatid na ito ay iniibig ng ating Panginoon. Ito yung sinabi ng verse 2 na ito yung si Maria na nagpahid ng langis sa paanan ng ating Panginoon at pinunasan ng kanyang mahabang buhok. Well, wag nating mami-misunderstood ang verse 2 na ito na sinasabi na si Maria na nagbuhos ng pabango sa paanan ng Panginoon at pinunasan ng kanyang mahabang buhok. Hindi po siya yung babae doon sa Luke chapter 7. Dahilan, ang tinutukoy dito ay ang naganap sa chapter 12. Dahil sa chapter 12 ay si Maria ay nagbuhos ng langis ng pabango sa ating Panginoon at pinunasan ng kanyang buhok ang mga paa ng ating Panginoon. So, nililinaw ka lamang na ito hindi ang Luke chapter 7 na sinabi roon, merong isang babae na makasalanan. So, hindi yun si Maria. So, magkaibang, although halos similar ang ginawa niya. Pero, ang pinapakita rito ay isang pagkakataon si Lazarus ay nagkaroon ng karamdaman. Sabi ng banal na kasulatan, kung ating mababasa ang ganitong bagay, ay pinakita roon sa pangungusap na ito na matapos nang mangyari na si Lazarus ay nagkaroon ng karamdaman, ay nagbigay sila ng balita at pinahatid ang balita sa ating Panginoong Hesus. At ano ang ating iniisip kapag ang isang minamahal ng isang tao ay nalaman mo na siya ay merong karamdaman? Ano ang inyong gagawin? Ano ang gagawin natin kapag nabalitaan mo ng yung isa sa mahal mo sa buhay o isang tao na malapit sa iyo o mahal sa iyo ay nagkaroon ng karamdaman? Hindi bagat ang iyong gagawin ay magpapasimula kang magmadali at pumunta sa kanya at dalawin siya at kumustahin siya kung anong kanyang kalalagayan. Pero ang nakakapagtaka, mga kapatid, ay kaya ang ating tanong ay, totoo ba na ang Panginoon ay nagmamalasakit?
At ang tanong na ito ay, minsan ito ay nagiging katanungan ng bawat isa sa atin kapag may mga bagay na tayo ay nagkakaroon ng ilang mga, sabihin natin, ng ilang mga karanasan. Pansinin ninyo ang verse na ito upang ipakita ko sa inyo ang ilang mga bagay na minsan ay taliwas. Well, ang ating Panginoon ay definitely and 100% na siya ay nagmamalasakit sa atin. Totoo na siya ay nagmamalasakit sa bawat isa. At ang pangyayaring ito sa banal na kasulatan ay totoong iniibig niya ang magkapatid na ito. Pero alam nyo, minsan ang ating Panginoon ay hindi maintindihan ang mga bagay na kanyang ginagawa. Hindi maunawaan. Dahilan, ang Book of Isaiah chapter 55 sa verse 7, kung hindi magkamali, ay nagsasabi roon, ang paraan ng Panginoon ay hindi kagaya ng ating paraan. So pinapakita roon, tingnan natin ang chapter na ito, chapter 55. Sabi ng verse na ito sa Your ways is not my ways, sa verse 8. Sabi rito, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay ang aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Alam niyo, pinapakita rito na minsan ang ating iniisip ay iniisip natin na ginatong gagawin ng Panginoon. Pero minsan ibang kanyang ginagawa. Pero ganun pa man, pansinin ninyo ang pangyayari dito sa mga talatang ito. Doon sa verse 4 ay makikita natin kung paano na pinakita ng ating Panginoon ang ilang mga bagay. Sabi ng verse 4, sa verse 4 ay pinakita roon na matapos niyang marinig na si Lazarus at nagpahatid sa verse 3, ang mga kapatid niya ay nagpadala ng balita sa ating Panginoon. Sabi ng verse 3, so the sisters sent word to him and saying, Lord, behold, the one o he whom you love is sick. Siya na iyong minamahal ay may karamdaman. At nang marinig ito ng ating Panginoon, ang kausap niya ay ang mga alagad at sabi niya sa mga alagad, alam nyo, ang ating Panginoon ay nangusap at kanyang sinabi, ang karamdamang ito ay hindi sa ikamamatay. Sabi niya, the sickness is not to end in death, but to the glory of God, so that the Son of God may be glorified by it. Sabi niya, ang karamdamang ito ay hindi magtatapos sa kamatayan, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan niya. So, ang sumunod na pangungusap sa verse 6 ay mapapansin natin, pagkatapos na marinig ng ating Panginoon ang ganitong balita at kanyang sinabi, hindi mamamatay si Lazarus. Hindi ikamamatay ang ganitong karamdaman. So tila baga na yung kanyang reaksyon ay kakaiba doon sa tinatawag na sinasabi niyang mahal niya ang mga pagkakapatid na ito. Una, sinabi niya, hindi mamamatay si Lazarus. At ang sumunod na pangyari ang verse 6, pansinin niyo ang verse 6. Sabi ng verse 6, sa wikang Tagalog, magkatapos niyang nang mabalitaan niya na siya'y may sakit, siya'y tumahang 2 araw ng panahong iyon sa dating kinaroroonan niya. Well, ang tanong mga kapatid, dito pwede tayo magtanong, totoo bang nagmamalasakit ang ating Panginoon? Dahil bakit hindi siya karakang nagpunta doon sa kinaroroonan ni Lazarus na may karamdaman? In fact, alam natin na may mga instances sa banal na kasulatan na isang si Jairus na ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan, ay nagpunta doon sa
kinaroroonan ng ating Panginoon. At pagdating niya roon, siya ay nagsumamo sa Panginoon. Sabi niya, ang aking anak ay nasa point of death. Halika, at sabi niya, iyo siyang puntahan, ipatong mo ang iyong kamay, at ikaw at siya'y gagaling, wika niya. At ang ating Panginoon ay karakang pumunta doon. Samantalang ang lalaking ito na kanyang kaibigan, na kanyang minamahal, na in fact, kung mababasa natin ang banal na kasulatan, itong magkakapatid na ito ang tinutuluyan ng ating Panginoong Hesus sa panahon ng kanyang pagmiministry. At ang magkakapatid na ito, may isang pangyayari sa panahon na tumuloy ang ating Panginoon. At si Maria ay ang nature ni Mary ay mahilig siyang umupo sa paanan ng ating Panginoong Hesus at makinig ng mga salita na tinuturo ng ating Panginoon. Si Martha naman, ang kanyang nature ay mag-asikaso, magpakain, magbigay ng anumang refreshment para sa ating Panginoon. At ganun siya kaabala. Diba? So makikita natin na sa ganitong bagay ay ganun kalapit ang ating Panginoon sa magkakapatid na ito, sa mag-anak na ito, sa magkakapatid na ito. Ngunit nang marinig niya na si Lazarus, na kanyang kaibigan, na kanyang pinakamamahal, ay may sakit, sabi niya, hindi siya mamamatay. At pangalawa na kanyang ginawa, instead na siya'y magpunta doon sa bahay ni Lazarus, kumustahin at ipatong ang kanyang kamay at siya'y pagalingin, ang sabi ng banal na kasulatan, nag-stay pa siya ng 2 araw. Nag-stay pa siya ng 2 araw sa lugar na kanyang kinaroroonan. At ang sumunod na pangyayari, kung ating itutuloy ang ilang mga bahagi dito, pwede niyong basahin ang kabuuan ng storyng ito at maring ilan sa inyo ay nalalaman. So, at nang si Lazarus ang ating Panginoon ay nag-stay ng 2 araw, alam niyo ang nangyari? Ang karamdaman ay nagpasimulang lumala ng lumala. Hanggang sa isang pagkakataon ng si Lazarus, sabi ng banal na kasulatan, napansin ninyo ang pangusap na ito sa verse, pagkatapos ng ating Panginoon ay nag-stay ng 2 araw. Sabi ng verse 7, sa verse 7, sabi rito, sabi niya, saka pagkatapos nito, so after ng 2 days pa, pagkatapos pa nito, ay sabi niya, sa kanya sinabi, pumaroon tayo sa Judea. Pumunta tayo sa Judea. At sa panahon ito, ang ating Panginoon ay nasa panahon ng ang mga Hudyo ay nagagalit sa ating Panginoon. So if you will recall the account ng chapter 8 ng book of John at chapter 10, ay makikita ninyo kung gaano katindi ang galit ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesus. Makikita nyo sa account ng chapter 5, chapter 8 at chapter 10, halos may mga Hudyo na gusto siyang batuhin, di ba? Na nagagalit ang mga Hudyo sa ating Panginoon. Kaya dito sa puntong ito, ay sabi rito, the disciples said to him sa verse 8, ang sabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, ngayon ipinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang paroroon doon. So, yun ang ibig sabihin, ang pagpunta niya roon sa lugar ng Betanya ay merong threat sa kanya. Ibig sabihin, maaari siyang hulihin ng mga Hudyo, pero alam nyo, ang ating Panginoon ay isang bagay ang kanyang alam kapag ang kanyang oras ay hindi pa dumarating, walang anumang bagay na mangyayari sa kanya. Now, pansinin ninyo ang sumunod na mga pangusap. Sa verse 11, sabi ng verse 11, sabi roon, ang mga bagay na ito
ay sinalita niya pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazarus na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Ang mga alagad ay nagsabi, Panginoon, kung siya ay natutulog, ay pabayaan natin siya ay makaka-recover din naman sa kanyang karamdaman. Ngunit ang tinutukoy ng ating Panginoon sa verse 13, ang tinutukoy niya ay sabi rito, now Jesus had spoken of his death, but they thought that he was speaking of literal sleep. So Jesus then said to them plainly, Lazarus is dead. Now, ito yung ating sa makataong kaisipan. Alam niyo, binibigyan ko kayo ng isang, pinapakita ko ang isang human perspective. Yung pagtingin ng tao pagtingin ng tao kung talaga ba ang Panginoon ay nagmamalasakit. At yun yung mga punto. Bakit hindi kagad siya nagpunta? Bakit siya nanatili muna na 2 araw? Bakit hinintay niya munang mamatay si Lazarus kung talagang mahal niya ang lalaking ito, si Lazarus? At kung kailan si Lazarus ay patay na, saka siya nagsabi, tayo ay pumunta roon. At alam niyo ba mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, pagpunta niya roon, ang nadatnan niya ay isang lugar na ang lalaking si Lazarus ay 4 na araw nang nakalibing. It's almost 4 days. At makikita natin minsan ay parang huli na ang lahat nang siya'y dumating sa lugar doon. Ngunit meron tayong ilang mga bagay na at alam niyo, isa pang punto na gusto kong ipakita sa inyo ay ang verse 17 and verse 18. Now sabi rito, verse 17, so when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. Nang dumating ang ating Panginoon, ay 4 na araw na siyang nakalibing. At sabi rito ng sumunod na pangusap, verse 18, now Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off. Now mga kapatid, kung sa human perspective, maraming pwedeng isumbat si Maria at si Martha sa ating Panginoon. Pwede niyang sabihin, Panginoon, akala ko ba minamahal mo? Akala ko ba kaibigan mo ang aking kapatid? Akala ko ba minamahal mo kami? Akala ko ba ikaw ay nagmamahal sa amin? Bakit hindi ka kagad pumunta? Ang distansya ng Jerusalem at ang Bethany is almost 2 miles. 2 milya lamang. So kung tatayin natin ito sa kilometer, sabihin natin nasa 4 na kilometro lang. Napakalapit. Sa pagitan ng Bethany at ng Jerusalem. At pwede siyang sumaglit na napakabilis. Pero bakit ang lahat ng mga bagay ay hindi ginawa ng ating Panginoon? At sa puntong ito ay pwedeng sabihin, hindi ka nagmamalasakit sa amin. Hindi ka totoong nagmamalasakit sa amin. Napansin ninyo ang isang pangyayari po bago ko puntahan ang account na yan sa aklat ng Mark chapter 4 verse 35 to 41. Tingnan nyo ang account na ito. Sabi rito ng verse na ito, sa verse 35, basahin natin ang account na ito sa wikang Tagalog. Sabi rito, at ng araw ding iyon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daang ayon sa kanyang kalagayan at mayroon siyang
kasamang ibang mga daong. So, kung ilalarawan natin, sila ay naglayag kasama ang ating Panginoon, kasama ilang mga bangka, na kanyang iniwanan ang karamihan at siya'y sumakay sa bangka kasama ng mga alagad at may mga bangka rin silang kasama. Verse 37, at nagbango ng isang malakas na bagyo. Now, tingnan natin ang senaryong ito. Nagkaroon ng isang malakas na bagyo, malakas na unos, na habang sila'y binabagtas nila ang Sea of Galilee, ang Sea of Galilee ay kilala rin ito sa minsang malimit na dinadalaw ng malalakas na unos. At sa panahon na sila ay naglalayag papunta sa kabilang ibayo, ay nasalubong nila ang isang malakas na bagyo at malakas na unos. Ngunit pansinin ninyo ang sumunod na pangungusap. At nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib o napupuno na ng tubig. So, if you will see the scenario, kung iyong imagine ang scenario sa panahon yon, malakas ang hihip ng hangin, malalaki ang mga alon, at ang alon ay hinahampas ang bangka na kinaroroonan nila. At huwag niyong isipin na yung hinahampas na bangka ay naka-steady lamang. Ito po ay dinuduya ng malalakas na alon at ang malakas na hangin. At sa ganitong senaryo, ang tubig ay pumapasok. Ibig sabihin, ang mga alagad sa panahong ito, they are in panic. Nasa panahon sila ng pagpapanik. Nasa panahon sila ng pag-aalala. Dahilan, pwede silang lumubog doon sa gitna ng karagatang iyon. At pwede silang mamatay lahat. Ngunit, ang sumunod na pangusap, sabi rito, so ganito ang senaryo, inidinuduyan ng malalakas na alon ang bangka, napapasok ng tubig at halos napupuno na. At marahil nagpapanik sila ng paglilimas. So ganun ang senaryo. And verse 38, sabi ng verse 38, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo. Jesus himself was in the stern sa hulihan ng bangka, asleep in the cushion. Natutulog sa isang kutson, sabi ng Bigat Tagalog, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Panginoon, sabi niya, hindi, wala bang anuman sa iyo na tayo'y mapapahamak. Ang ating Panginoon sa panahon ng ganitong bagay, ang gusto, alam nyo, ang gustong makita ng tao, kapag sila'y nagpapanik, para ipakita mo na ikaw ay nagmamalasakit sa kanila, ay gumaya ka sa kanila, magpanik ka rin, nakasama nila. Pero, ang ating Panginoon ay naroon sa likurang bahagi ng bangka at tulog doon sa kutsyon. Well, ito yung mga point of view na ating tinitingnan. Does Jesus care? Siya ba'y nagmamalasakit? Bakit sa ganitong bagay? Pero mga kapatid, I believe that He cares. Naniniwala ako na siya'y nagmamalasakit. Pero ang kanyang pagmamalasakit ay hindi sa point of view ng tao, kundi ang kanyang pagmamalasakit. Kaya nang siya ay gisingin ng mga alagad, Teacher, do you not care? See? Dito ang tanong nila, totoo ba, Panginoon, hindi ka ba nagmamalasakit na tayo ay mapapahamak? And he got up and rebuked the wind and said to the sea, Hush, be still. And the wind died down and it became perfectly calm. Amen.
Ang ating Panginoon, well, mga kapatid, alam niyo ba kung bakit siya ay natutulog sa likuran ng bangka sa kabila na may malakas na alon at malakas na unos? Well, kampante siya, mga kapatid, dahil alam niya ang prophecy ng siya ang Messiah at ang prophecy sa kanya ay mamamatay siya sa Jerusalem, hindi sa karagatan. Well, mga kapatid, ito ang isang bagay na mahalaga na makita ng isang mananampalataya na ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa isang lingkod ng Diyos ay nang makilala niya at alam niya bilang ang hula sa kanya, siya ay mamamatay sa Jerusalem at ang kamatayan na kanyang ikamamatay ay doon sa Kalbaryo, sa cross at di sa dahilan sa pagkalunod sa Sea of Galilee. So pinakita ko sa inyo ang ganitong bagay. Now, tingnan natin ang pagpapatuloy at balikan natin. So, totoo na ang ating Panginoon ay nagmamalasakit ay dahilan siya ay bumangon at kanyang sinaway ang hangin at kanyang inutusan ang alon na tumigil. At ang hangin ay huminto at ang alon ay biglang humimpil, tumigil at nagkaroon ng isang kalmadong dagat. Well, pwede natin gamitin ang ating imagination mula sa napakalakas na unos at nagngangalit na mga alon, biglang tumigil at naging matining na matining ang karagatan matapos na sabihin ng Panginoon, "Hush, be still," at nagkaroon ng perfect calm. At sabi ng ating Panginoon, and He said to them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Ito ang hamon ng ating Panginoon sa kanila. Bakit kayo natatakot? Wala baka kayong pananampalataya? Wala baka kayong pananampalataya? So, ang usually, ang takot ng bawat isa sa atin ay bumabangon dahilan sa ating kakulangan ng pananampalataya. Dahilan sa kakulangan ng ating pagkakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahilan sa kakulangan ng ating pagkakilala, hindi nila lubos na nakikilala kung sino yung naroon sa bangka na kasama nila. Hindi nila lubos. Pero sabi rito ng verse 41, "Then they became very much afraid and said to one another, 'Who then is this, that even the wind and the sea obey Him?'" Sabi niya, sino ang taong ito? Sino nga ito na pati ng hangin at dagat ay sumusunod sa Kanya? Well, mga kapatid, naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus ay nasa atin. Kagaya ito ng bangka na kasama nila ang Panginoon. Ngunit ang ating Panginoon ay tila natutulog sa kabila na may mga senaryo na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. May mga kaguluhan na nangyayari, may mga kaganapang nagaganap. But ang nakakapagtaka, parang ang Panginoon ay walang pagmamalasakit. Panginoon, parang hindi mo nakikita ang mga sitwasyon. Parang hindi nakikita ng Panginoon ang unos. Parang hindi niya nakikita ang bagyo sa panahong yun. Well, alam niya mga kapatid, pero ang pinakamagandang bagay ay ang bagay na ginawa ng mga alagad na ginising nila ang Panginoon. Pinuntihan nila ang ating Panginoon. Sabi niya, "Panginoon, gumising ka, tayo ay mapapahamak." So, ang pinakamahalagang bagay sa panahon ng ating mga pagpapanik at ilang pang mga paraan na ating ginagawa, minsan nakakalimutan natin na merong Jesus na nasa likuran ng bangka.
Ang nakakalimutan natin ay merong Panginoon na kasama natin doon sa likuran at naroon lamang siya at natutulog. At bakit di natin siya i-approach at atin siyang gisingin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nabalikan natin yung verse na yun. So, ang ganitong pangyayari ay narito din ito sa aklat ng Psalms chapter 107 verse 21. Sabi dito ng Psalms 107. Sa verse 21 ay pinakita ang ganitong bagay. Verse 21. Let them give thanks to the Lord for His loving kindness and for His wonders to the sons of man. Let them also offer sacrifices of thanksgiving. Sa wikang Tagalog, verse 21, sabi niya, o purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilakilalas na mga gawa sa mga anak ng tao. At maghandog sila ng mga hain na pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Ipahayag ang kanyang mga gawa na mayroong awitan. Ito ay mangyayari pagkatapos. Tingnan natin ang mga sumunod na mga pangungusap. Silang nagsibaba sa dagat, sa mga sasakyan na nangangalakal sa mga malawak na tubig. So, meron din ganitong senaryo na nangyari sa isang salmista na ang mga taong nangangalakal sa karagatan, na usually yung mga pangangalakal ng time na yun ay nagaganap sa pagpunta sa bayan at bayan at ang paraan nila ay sa pamamagitan ng karagatan. At sabi roon ng sumunod na verse 24, ang mga ito'y nakakita ng mga gawa ng Panginoon at ng kanyang mga kababalaghan sa kalaliman. Sabi niya, sapagkat siya'y nag-uutos, ang tinutukoy ang Diyos. Siya'y nag-uutos at nagpapaunos at nagbabangon ng mga alon niyon, nagsisitaas sa mga langit. So, tinapakita kung gaano kalaki ang mga alon at nagsisibaba uli sa mga kalaliman. Ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Ito ay ang labis na pag-aalala. So they reeled and staggered like a drunken man and were at their wits' end. Ang iniisip nila, ito ay kanilang katapusan. In verse 28, sabi niya, sila'y nang magkagayay, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanyang kabagabagan, at inilabas niya sila sa kanyang kahirapan. At kanyang pinahimpil ang mga bagyo na anapat ang mga alon niyaon ay nagsitahimik. At nang magkagayay, natuwa sila dahil sila'y tiwasay, sa ganyo'y kanyang dilala sila sa daungang kanilang ibigin. So, ibig sabihin, nakarating sila doon sa lugar na kanilang destinasyon na sila ay niligtas ng Panginoon. So, ang ganitong bagay ay pagpapakita na ang gawa ng Panginoon na kaya niyang payapain ang ang maalong karagatan at ang malakas na hangin at unos na nagdadala ng malalaking mga alon. At sa ganung paraan ay muli itong ipinakita ng Panginoon nang siya ay naroon kasama nila sa karagatan. So ibig sabihin, mga kapatid, ang kasama nila ay ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ang Diyos na kayang magpahimpil ng malalakas na mga alon at ng hangin na napakalalakas. Now, balikan natin ang John chapter 11. At tingnan natin, mga kapatid, ano ba talaga ang paraan ng Panginoon na ginawa niya? Yung bang aksyon na ginawa ng ating Panginoon ay pwede ba itong bigyan at dito tayo humatol at sabihin natin, hindi siya nagmamalasakit?
Well, minsan po tayo ay nakatingin sa mga salita na sinasalita, sa mga action na ginagawa, at sinasabi natin, hindi siya nagmamalasakit. Pero ang hindi natin alam, ano ang nasa likuran ng mga bagay na ito? Ano ang nasa likuran? Bakit ganito ang paraan ng ating Panginoon? Now, pansinin natin nang ang ating Panginoon ay pumunta doon sa lugar ng Jerusalem, at pumunta siya, pansinin ninyo, sabi ko nga, dito natin makikita ang totoong pagmamalasakit ng ating Panginoon. Sabi ng verse 7, balikan natin, sabi rito, ang ating Panginoon ay nagsabi, then after this, He said to His disciples, let us go to Judea again. Pero sabi ng mga alagad, sabi niya, Panginoon, hindi mo ba alam, Rabay, ng mga Hudyo ay gusto kanilang batuhin at gusto kanilang patayin at ikaw ay pupunta roon? Well, mga kapatid, ang ating Panginoon ay kanyang sinabi, hindi bagat merong 12 oras sa isang araw, kung tayo ay pupunta, kung ang tao ay lalakad sa gabi, siya ay matitisod. Ngunit kung ang tao ay lalakad sa araw, ay hindi siya matitisod sapagkat merong liwanag sa kanya. Ito ay isang matalinghagang pangungusap. Ibig sabihin, alam niya na sa kabila na merong ganitong klase ng threat na siya ay susungin, alam niya, hindi ito magaganap sapagkat alam niya kung sino siya at kung kailan siya mamamatay. So, ibig sabihin, makikita rito na sa kabila ng threat na siya ay pwedeng batuhin ng mga Hudyo, still pumunta pa rin siya sa Jerusalem. To show, para hindi lamang ipakita sa kanila, alam niyo, ang ating Panginoon, hindi niya kailangan ang anumang tinatawag na pagpapakita para makita nila na ikaw ay nagmamalasakit. Well, ang pinakaunang dahilan ng kanyang pagpunta roon ay hindi lamang para ipakita ang kanyang pagmamalasakit sa magkakapatid na ito, kundi ang pinakapangunahing bagay na mahalaga sa kanya ay ang kalooban ng Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, dito natin makikita na sa kabila na mahal ni Jesus ang magkakapatid na ito, ay hindi niya pa rin pwedeng suwayin at gawing mas mahigit ang kanyang pagmamahal sa magkapatid na ito kaysa sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Ama. Dahilan ang Diyos, ang Ama ay nagpahayag sa kanya na hindi niya kinakailangang pumunta sa Jerusalem at hindi niya kinakailangang patungan ng kamay si Lazarus at siya'y pagalingin sa kanyang karamdaman. Ang leading at pahayag ng Ama sa kanya ay huwag siyang pumunta sa Jerusalem, kundi siya'y manatili sa lugar na kanyang kinaroroonan at antayin niyang si Lazarus ay mamatay. Dahilan, ang gagawin niya kay Lazarus ay hindi niya lamang siya paggagalingin sa kanyang karamdaman, kundi meron siyang mas mainam na bagay na kanyang gagawin para sa kanya. Now, ang ating Panginoon ay nagpasimulang pumaroon. So, yun yung isang unang punto na gusto kong makita na ang ating Panginoon ay nagmamalasakit. Sinuong niya sa kabila na mayroong banta sa kanya. So, yun yung unang punto na aking gustong ipakita. Then, pangalawa, nang pagdating niya roon sa lugar na kinaroroonan, sa lugar ng Betanya, ay ang unang sumalubong nalaman ni Martha sa verse 20, Martha therefore, when she heard that Jesus was coming, went to meet him. Si Martha ay ang nature ni Martha ay masyado siyang open. Kung ano ay lahat ay sinasabi niya. Si Mary naman is a type of person na napakatahimik na babae. At ang
tanging naroon lamang sa kanya ay naroon, umiyak, at magdalamhati sa mga pangyayari. At nang pumaroon ang ating Panginoon, sinalubong siya ni Martha at sabi rito ng verse 21, sinabi niya kay Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ito na yung panunumbat at pagsasabi ni Martha, Panginoon, kung narito ka lamang. Yung salitang yun ay salita ng panunumbat, di ba? Hindi man ganoon ang tono ng panunumbat, pero yung ganoon salita, Panginoon, kung nagpunta ka sana, hindi mamamatay ang aking kapatid. At sabi ni Martha, sabi niya, ngunit Panginoon, ngayon, anuman ang iyong hilingin sa Diyos ay ipagkakalob sa iyo. At sabi ng ating Panginoon sa verse 23, and Jesus said to her, your brother will rise again. At ang sabi ni Martha, sabi niya, O Panginoon, ang aking kapatid ay mabubuhay na mag-uli sa panahon ng pagkabuhay ng mga patay. Sa last day, sabi niya. Ngunit sabi ng ating Panginoon sa verse 25 and verse 26, sabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. Sabi niya, I am the resurrection. Ako, ang buhay, ang pagkabuhay na maguli at ang buhay, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay bagamat siya ay namatay. At sino man na nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay. At sabi niya, pinaniniwalaan mo ba ang ganitong bagay? At habang sila ay nagkukwentuhan, mga kapatid, ay si Martha ay pununtahan niya si Maria at sinabi niya ang Panginoon ay naririto. Mapapansin ninyo na ang paraan ni Martha para siya ay ipakita niya sa Panginoon, maring pagdadalamhati niya at parang kanyang sama ng loob ay binuksan niya at sinabi niya, Panginoon, kung narito ka lamang. Si Maria naman na hindi muna siya nagpunta sa Panginoon. Alam niya nandiyan ang Panginoon, pero para siyang isang taong nagtatampo. At di muna siya nagpunta. Bakit siya ngayon lang nagpunta? Bakit ngayon lang siya narito? Bakit hindi siya nagpunta nung buhay pa ang aking kapatid? Bakit ngayon lang? So, meron silang makakaibang reaction na pinakita sa ating Panginoon. And you know, sa ganitong pangungusap ay maaabot natin ang kalalagayan ng tao. Dahilan, ganito talaga ang tao. Ganito ang tao. Binubulalas nila ang kanilang damdamin. Ang ilan naman ay nagtatampo at hindi kaagad nagpapakita para yung hindi niya pagpapakita ay para iparamdam niya na siya ay nagtatampo. Pero sinabihan niya siya ni Martha, ang Panginoon na nariyan. At siya ay pumunta kung saan ang ating Panginoon naroon dahil hindi siya umalis pa at siya naroon pa sa spot kung saan sila nag-met ni Martha. Sabi ng verse 32, sabi rito, verse 28, when she had said this, she went away and called Mary, her sister, saying secretly, the teacher is here and is calling for you. Sabi niya, narito ang Panginoon na tinatawag ka. And when she heard it, she got up quickly and was coming to him. At sabi rito, verse 31, then the Jews who were with her in the house, yung mga Hudyo na kasama niya doon sa bahay, ay, alam nyo, alam nila kung sino sa magkapatid ang weak person. Diba? Sino ang laging inalalayan nila? It is Mary. Si Martha ay isang
parang meron siyang ganitong angking lakas at parang she's a strong person. At least niya kailangan ang alalay ng mga Hudyo, ng mga kababayan niya. Pero si Mary, lagi nilang kino-comfort. Lagi nilang binabantayan. Lagi nilang inaalalayan at inaaliw nila habang sa ganitong panahon. So nang makita ng mga Hudyo na nagsisialiw sa kanya, ay pagkakita nilang si Maria, na siya nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sila. So, sabi niya, baka at inaakalang pararoon siya sa libingan upang doon tumangis. So, pupunta na naman, inisip nila, pupunta na naman si Maria doon sa puntod o doon sa tomb. At iyak na naman. At sabi niya, tayo, puntahan natin siya at i-comfort natin siya. So, sumunod sila. And Mary got up, sabi rito, verse 32. Sabi ng verse 32, si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan. At sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw'y sanay na rito, disin ay hindi mamamatay ang aking kapatid. Merong ganitong pangungusap na sinasabi niya, Panginoon, totoo bang nagmamalasakit ka sa amin? Kung ikaw ay narito lamang, hindi mamamatay ang aking kapatid. And sabi rito ng wikang Ingles, therefore when Mary came where Jesus was, he saw him and fell at his feet. Sumamba siya. Sabi niya, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews who came with her also weeping, nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu at nagulumihanan. Well, makikita natin dito mga kapatid, ang ating Panginoon ay nahihipo ng damdamin ng tao. Hindi siya bato, hindi siya pusong bato. Hindi siya matigas na puso. Nang makita niya na si Maria ay umiiyak at kasama ng mga Hudyo na kasama niya ay nagsisitangis din naman, siya man ay nabagbag sa kanyang puso. At sa kanyang pangungusap ay kanyang sinabi, saan niyo siya inilibing? Saan niyo siya inilagay? At sinabi nila, Panginoon, halika at iyong tingnan. At alam niyo mga kapatid, nang makita niya si Maria na umiiyak at ang mga Hudyo na kasamang tumatangis, siya ay nahipo ang kanyang damdamin. At dito natala ang pinakamaikling talata sa banal na kasulatan ng verse 25. Tumangis si Jesus. Siya and Jesus wept. Si Jesus ay umiyak. Well, dito natin makikita ang totoong pagmamalasakit ng ating Panginoon. Pero gayon pa man, sa kabila na siya nagmamalasakit sa magkakapatid na ito, and especially to Lazarus, hindi niya pwedeng higitan ang pagmamalasakit niya at ibaliwala ang utos ng Diyos sa kanya. Gagawin pa rin niyang priority ang utos ng Diyos na siya ay manatili dahilan, hallelujah, ang mas mainam na bagay ang kanyang inihanda na gagawin para sa lalaking si Lazarus. So Jesus wept. So the Jews were saying, see how he loved him. Sabi ng mga Hudyo, tingnan niyo kung kaanong ang pag-ibig niya sa kanya. So mga kapatid, huwag nating hatulan ang Panginoon sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahilan kung hahatulan natin siya sa pamamagitan ng mga nangyayari sa atin, minsan sasabihin natin, kung mahal ako ng Panginoon, bakit ako narito sa ganitong kalalagayan?
kung mahal ako ng Panginoon, bakit hindi siya kagad humakbang sa ganitong bagay? Well, mga kapatid, your ways are not His way. Ang kanya kaisipan ay hindi kagaya ng iyong kaisipan. Meron siyang ibang paraan na mas mainam na nakikita niya kaysa iyong paraan. So dito, nang makita ng mga Hudyo ang pagtangis ng Panginoon, sabi niya, totoong ang taong ito, ang Jesus na ito ay nagmamalasakit doon sa magkakapatid na ito, especially kay Lazarus. But some of them said, verse 37, sabi niya, dapat ang ilan sa kanila nagsabi, hindi baga kaya o magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay. They have also this kind of faith. As well as doon sa magkapatid na ito, na kaya niyang naniniwala sila na kung ang Panginoon ay nagpagaling, kung ang Panginoon ay nagdilat ng mga mata ng bulag, ay kaya niya rin na pagalingin ang lalaking si Lazarus. Well, ito yung level ng faith nila. Ang level ng faith ng mga tao sa panahon yun, dahil nakita na nila ang gawa ng ating Panginoon, ang kanilang paniniwala sa ating Panginoon, kaya niyang pagalingin ang taong ito. Ang karamdaman ni Lazarus ay pwedeng gumaling. That's the level of their faith. But mga kapatid, gustong ipakita ng Panginoon ang higit pang bagay na gusto niyang makita ng mga tao. Higit pang bagay. Alam nyo, minsan ang ating mga pananampalataya ay nasaset sa isang level. Pero minsan may mga paghamon ang Panginoon na kanyang ginagawa at ginagawa sa buhay ng bawat isa atin dahil ang gusto niyang magpakita ng higit pang mga bagay. Now, tingnan natin mga kapatid ang aklat ng Ephesians chapter 3, verse 20. Ephesians 3, verse 20 ay nagsabi ng ganito. Ngayon, sa makapangyarihang gumagawa, sino ito? Ang Diyos. Ngayon, sa makapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang gagawin ng Panginoon, minsan, nakaset na yung faith natin, nakaset na sa isang bagay, ito kaya yung gawin ng Diyos. Ito yung gagawin ng Diyos. Ito yung gagawin ng Panginoon. Pero minsan kapag merong isang bagay na nangyayari sa atin, minsan nahihinto tayo sa isang bagay at sa isip natin, parang itong bahaging ito hindi na kayang gawin ng Diyos. Doon po tayo nasumpungan sa ating unbelief. Doon tayo nasumpungan. Oo, mananampalataya tayo on that level. Naniniwala tayo sa Diyos on that level. But on that another height or another level na paggawa ng Panginoon, ay doon na tayo nagpapasimulang hindi na tayo makapaniwala. At mga kapatid, itong bagay na ito ay parang paghahanda ng Panginoon para sa mga alagad upang ipakita sa kanila ang higit pang bagay. Na ang Jesus na ito ay hindi lamang kayang magpadilat ng bulag, magpalakad ng lumpo, at magbukas ng pakinig ng mga bingi, at makapagsalita ang isang pipi, kundi kaya niya ring bumuhay ng patay. Alam niyo ba mga kapatid na may mga account na sa buhay ng ating Panginoon na siya ay bumubuhay ng patay? Diba? There are certain accounts sa banal na kasulatan, ang anak ni Jairus na kamamatay pa lamang, na iniiyakan na ng mga tao doon at tinutugtugan nila at may mga tumatangis na, ay ang Panginoon ay dumating at sabi niya,
ang babae, ang dalagita ay natutulog lamang at hindi siya patay. At mga tao ay nagtawanan, sabi niya, tinawanan nila ang ating Panginoon. Alam nila, dineklara na ng doktor, dineklara na ng isang physician na ang bata ay patay na. Papuntahan mo na si Jairus. Huwag niya nang gambalain ng Panginoon. Patay na ang kanyang anak. At dumating doon ang ating Panginoon nang sinabi niya ang bata ay natutulog lamang. Pinagtawanan siya. Dahilan, sino ka? Sabi ng doktor, patay na siya, wala na siyang pulso. Pero pinalabas ng Panginoon ang mga tao at kanyang isinama ang mga magulang at ang mga alagad ng Panginoon, Peter, James, and John. At siya ay nanalangin. At siya ay nagsabi, bata, dalagita, bumangon ka, at ang dalagita ay bumangon. At binigay siya sa kanyang mga magulang. There is an account na ang isang batang kamamatay pa lamang ay binuhay ng ating Panginoon. At nasaksihan niya ng mga tao at ang balitang ito'y mugong. At ang sumunod na nangyari ay ang pangyayari sa Luke chapter 7, kung hindi magkamali. Sa isang lugar ng Nain, isang lalaki na kaisa-isang anak ng isang babaeng balo na namatay, na yung kanyang kaisa-isang anak ay namatay. At nasa panahon na yon ng paglilibing. At ang ating Panginoon ay nandoon sa dinadaanan ng mga maglilibing. At ng kanyang pagdaan sa kanya ay sinabi niya, huminto ka. At huminto, may dala ng libing, ng kabaong. At hinawakan niya ang patay at sinabi niya, bumangon ka. At ang bata ay bumangon at ibinigay niya doon sa kanyang nanay. Ang sumunod na account na nabalitaan nila, ang Panginoon ay bumuhay ng isang patay na papunta na sa libingan. Pero ang patay na 4 na araw ng nakalibing ay wala pa silang ganitong balita na napakinggan. Pero mga kapatid, ito yung panahon na ito pala yung inihanda ng Panginoon na napakainam na bagay sa magkakapatid na Lazarus. Ito pala yung bagay na upang ipakita niya hindi lamang ang kanyang pagmamalasakit, kundi ang kanyang gawa, ang kanyang kapangyarihan, ang kanilang pananampalataya sa anak ng Diyos, kung sino ang anak ng Diyos. Nang ang anak ng Diyos na ito ay hindi lamang kayang yun yung status ng kanilang faith. Pero, ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, saan niyo siya dilibing? At siya ay dinala ang ating Panginoon ay dinala roon. At sabi ng ating Panginoon, tanggalin ninyo ang bato na nakatakip sa libingan. At biglang pumigil si Martha. Sabi ni Martha, Panginoon, nangangamoy na siya. 4 na araw na siyang nakalibing sa libingan. At sabi ng ating Panginoon sa verse 40, Jesus said to her, did I not say to you? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi baga sinabi ko sa iyo, yan yung minention niya earlier, na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lamang niya gustong ipakita ang kanyang pagmamalasakit sa iyo, gusto niya ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Gusto niya ipakita ang kanyang kapangyarihan. Gusto niya ipakita ang kanyang kayang gawin. Amen. So they removed the stone at tinanggal nila, inalis nilang bato. At sabi nila, at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. Earlier ay mababasa natin ang ganitong bagay na sinabi ng ating Panginoon. Sabi rito,
verse 15 ng 11. Balikan natin ang verse 15 ng chapter. Verse 14, sinabi niya, Jesus then said to them plainly, sinabi ng Panginoon sa kanila ng malinaw, si Lazarus ay patay. Patay na. At sabi niya, at ikinagagalak ko dahil sa inyo rin naman, ako'y wala roon. Alam niyo, kung may nakarinig ng ganitong salita, at yung balitang yun ay nakarating doon kay Marta, at sinabi niya, alam niyo ba? Sinabi ni Jesus, natutuwa siya na wala dyan. Diba? Salamat na lang, walang nagpadala ng balita sa panahon yon. Ang statement ng ating Panginoon, sabi niya, ako'y nagagalak. I am glad for your sakes that I was not there, so that you may believe. So that you may believe. Sabi niya, ako'y nagagalak. Ang kanyang ikinagagalak, mga kapatid, sinunod niya ang sinasabi ng Diyos Ama sa kanya. Sabi niya, ako'y nagagalak dahil alang-alang sa inyo. Alang-alang sa inyo. Ako, upang kayo ay sumampalataya. At tayo, sabi niya, magsiparoon tayo at tayo'y gisingin natin siya. Now, ang ating Panginoon ay nanalangin, sabi niya, Ama, ako'y nagagalak. Doon sa verse 41. Father, I thank you that you have heard me. Ako'y nagpapasalamat, Ama. Nagpapasalamat ako na ako'y iyong dininig. At aking nalalaman, sabi rito, at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihan na nasa palibot upang sila'y magsasampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. And after saying this, siya'y sumigaw ng isang malakas na tinig at kanyang sinabi, Lazarus, lumabas ka. At ang lalaki na patay na, sabi nito, siya na patay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at mga paa at mga kanyang panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo at sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan niyo siyang yumaon. So sabi rito, at ang lalaki at ang taong ito na 4 na araw ng patay ay nabuhay. Now, mga kapatid, hindi natin pwedeng hatulan ang Panginoon dahilan sa mga reaksyon na kanyang ginawa. Na sabihin, hindi siya nagmamalasakit. But truly, siya ay nagmamalasakit. At kanyang pinakita ang ganitong bagay. Kaya, ang ganitong bagay ay meron siyang higit na gustong makita at ipakita kung magkaminsan. May mga bagay na nangyayari minsan sa buhay ng bawat isa atin. At sa ating pananaw at paningin, Panginoon, gawin mo ito. Ito yung aking dalangin, Panginoon. Ganito ang iyong gawin. But all of a sudden, mga kapatid, yung ating mga hinihiling ay hindi nangyayari. Kapag hindi nangyari ang iyong hinihiling, hindi ibig sabihin, hindi ka dininig ng Panginoon. Dininig ka ng Panginoon, pero meron siyang mas magandang bagay na gustong gawin. Mas maganda kaysa sa iyong iniisip. Mas maganda kaysa iyong hinihiling. Mas maganda kaysa mga bagay na iyong iniisip mo na ito ang mangyayari. Meron palang higit na bagay na siya'y nakahanda sa bawat isa ng mga anak ng Diyos. Now, mga kapatid, truly, does Jesus care? And I can say, yes, He cares. Siya ay nagmamalasakit. Praise God. Purihin ng Diyos, tayo tumayo sa oras ito. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God.
I request Brother Josiah to sing a song, if you will. Let's go, awitin natin isang awit. Brothers and sisters, ang Hebrews chapter 4 ay nagsasabi ng ganito sa verse 14. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Alam nyo, ang Tagalog ay pwede natin mabasa sa verse 15 na nagsasabi ng ganito, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi siya na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So kung siya ay nakaranas ng ating karanasan, ibig sabihin, nadarama niya kung ano ang ating nadarama. I can say, brothers and sisters, marahil ang pain na ating naramdaman ay hindi
pwedeng maitumbas sa pain na naranasan ng ating Panginoon. So kung ang pain na kanyang naranasan ay higit kaysa sa ating mga naranasan, ang iyong pain na nararamdaman ay kanyang nadarama rin naman. At sabi rito, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, that cannot be touched, na siya ay mahihipo ng ating mga damdamin sapagkat siya'y tinukso sa lahat ng paraan at siya'y makakatulong sa atin. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kaya nga sabi niya, lumapit tayo sa Kanya na may buong pagkakatiwala na siya'y nagmamalasakit sa atin sa luklukan ng biyaya upang tayo tumanggap ng kahabagan at ng biyaya sa panahon ng ating pangailangan na siyang tutulong sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Yes, He cares. Can we sing once more the chorus? Bagamat ang minsan ng gabi ay parang minsan ay napakahaba. Dahilan sa ating mga naranasang bagay, mga kalungkutan, mga kalumbayan, mga bagay na ating pinagdaraanan na minsan parang isang gabi na napakatagal bago mag-umaga. Ngunit alalahanin natin, siya ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Maaaring ilan sa atin ay kagaya tayo ni Marta, kagaya ni Maria, na nagtatampo sa Panginoon. Panginoon, bakit hindi ka dumating? Bakit mo hindi ginawa ang aking request? Bakit hindi ka nagmadali ng pagpunta? Kung nagpunta ka sana, ay hindi mamamatay ang aking kapatid. At ang ating Panginoon ay nananahimik habang siya'y tila sinusumbatan ng mga magkapatid na ito. Pero deep inside in His heart, alam niya na siya'y lubos na nagmamalasakit sa mga magkapatid na ito. At mga kapatid, hindi natin siya pwedeng hatulan sa mga karanasan na ating naranasan at sabihin natin, parang ang Panginoon ay hindi nagmamalasakit sa akin. Ngunit ang buong katotohanan ay meron siyang isang pinakamainam na bagay na inihanda para sa bawat isa sa atin. Isang bagay na magsusurpresa sa sino man sa atin. Isang gawa ng Diyos na hindi natin kailanman nakita, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sino man ang mga bagay na inihanda ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah. Shall we pray? Amang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, nakikita mo ang aming mga pinagdaraanan ng aming mga karanasan. At alam mo, Lord God, hallelujah, na minsan ay kami dumadalangin at meron kaming mga kahilingan at sinasabi namin, Panginoon, gawin mo ang ganitong bagay. Ngunit sa mga paglipas ng panahon ay hindi namin nakikita
ang aming mga kahilingan. Lord, ang hindi mo pagsagot sa aming mga kahilingan ay hindi patunay na ikaw ay walang anumang pakialam sa amin, Panginoon Diyos. Ang hindi mo paggawa minsan ng aming mga kahilingan ay paghahanda mo pala ng mas mainam na bagay sa bawat isa sa amin. Meron ka palang bagay na masigit na pwedeng gawin, kagaya ng ginawa mo sa magkakapatid na ito. Hindi mo lamang gustong pagalingin si Lazarus sa kanyang karamdaman. Ang plano mo pala sa kanya ay may mas matikilang bagay na bagamat siya'y mamatay, ay kaya mo siyang buhayin, Panginoon. At bagamat siya'y mabulok na, at bagamat siya'y uuri na ang kanyang katawan, ay kaya mo pa rin ibangon ang kanyang katawan mula sa kamatayan at siya ipresenta sa dalawang magkapatid na ito na magkaroon ng mas ibayong kagalakan kaysa sa ang kanilang kapatid ay gumaling lamang sa kanyang karamdaman. O dakilang Diyos, ako'y dumudulog sa panalangin. Hallelujah. Lord God, iyong tulungan ang mga puso na minsan ay dumadating sa pag-aalilangan. Tulungan mo ang mga puso, Lord, na kung magkaminsan ay nanghihina at nanglulupaypay dahilan sa mga bagay na hindi nila nakikita ayon sa kanilang inaasahan. Lord God, sa uling maaraw nito, isorpresa mo, Lord, ang iyong mga anak. Isorpresa mo, Lord, ang iyong mga lingkod sa uling maaraw nito ng isang dakilang bagay na iyong gagawin sa aming buhay na hindi pa namin nakita ng aming mga mata. Hindi namin narinig sa aming pakinig. Hindi pumasok sa aming kaisipan ang ganitong bagay. Ngunit ito'y iyong gagawin, Panginoon, once and for all sa buhay ng bawat isa. At ito ay mas maglalagay sa aming mga puso at mag-aangat ng aming mga puso sa mas lalo't higit na pananampalataya. Ng aming pananampalataya ay hindi lamang, hallelujah, naka-stagnant sa isang uri ng level ng pananampalataya, kundi nais mo itong iangat pa, Panginoon, at itaas pa sa uling araw nito. O Lord God, may you bless the heart of my brothers and sisters, Lord. At iyo silang tulungan, Panginoon, hallelujah, hindi lamang ng encouragement, kundi ng pananampalataya sa kanilang puso. Ang higit pang pananampalataya na meron kang masigit na bagay na pwedeng gawin sa uling maaraw nito. O Lord God, we bless your name, O Lord. Panginoon Diyos, amin ding dinudulog sa panalangin sa iyo ang aming kapatid, Brother Bernard, sa kanyang kalalagayan, Panginoon. Bagamat ayon sa doktor, siya ay isang diabetic, mataas ang kanyang blood sugar, tumaas ang kanyang blood pressure at nahirapan ang kanyang paghinga, pananakit ng kanyang dibdib, Panginoon Diyos. Ngunit Lord, salamat sa pag-aadya mo sa kanyang buhay. Salamat, Lord God, sa pagliligtas mo sa kanya, Panginoon. At Lord, salamat ngayon ay ayon sa aming pagkaalam, siya ay nasa mainam ng kalalagayan. Di namin alam kung siya'y nakalabas na, ngunit ano pa man, O Diyos, ay ang aming pagkailam, siya'y makakalabas na ng ospital, Panginoon. At dalangin po namin ang higit pang bagay na iyong pagpapakilala sa Kanya. Higit pang bagay, O Diyos, hallelujah, ang iyong gawin sa Kanya, ang patuloy na iba yung kalakasan na igawad mo sa Kanya at ang lubos na kagalingan pa, Panginoon. At Lord, bayan mo ang buhay na yung binigay sa Kanya, hallelujah, at pagliligtas mo sa Kanya, ang buhay na yan ay may paglingkod sa iyo, hallelujah, at may bigay sa iyo, hallelujah, ang buhay na ito sa paglilingkod sa lahat ng araw ng kanyang buhay. O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. At kung sa gabing ito ay may mga kahilingan sa kanilang mga puso, na sila ito'y personal, na naroon sa kanila, Panginoon, Lord, ikaw ang kumatagpo, at ikaw ang magkaloob, at ikaw, O Diyos, ang magbangon, hallelujah, ng iyong patuloy na paggawa sa uling araw nito, hallelujah, upang aming pananampalataya ay iyong iangat pa sa aming buhay, paglilingkod sa iyo. Lord, sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian at karangalan, sa aming pagtatapos sa maliit na gawang ito, ibinabalik namin sa iyo ang buong kapurihan at pagpapasalamat. O Lord God, sa iyo namin ibinibigay ang buong karangalan.
At ito'y sa tanging pangalan ng aming manunubos, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan